Daming tanong nga. Hoy! Ako yun. Love you. Naka-record yan na. Ay! Naka-record yun! EJ Sabat, 12 ABM. Glenn Sibayan, 12 ABM. Hi guys, I'm Cheska Nicasalangsang from ABM Pasali. My name is Emilio N. Manares Jr., ABM. Hi, my name is Jonalyn Go. My strand is Accountancy, Business, and Management. Hi, I'm Liana Faith F. Managrito from grade 12 Pasali or ABM. My name is Cesar Ryan Nigamboa, Accountancy and Business Management. I'm Aliana May Ella Gripa and I'm from ABM Strand. Hi, I'm Mary Faith D.S. Paragoza. My strand is Accountancy Business Management. Ako si Jean Gabriel Cortez and isa akong ABM student. Maitami Imaizano, 12 ABM. Best IBP Fernandez from grade 12 ABM. Hi, I'm Camille Joyce Aliardo. I'm ABM student. Marian Loris Labasan, ABM. Hi, I'm Kent Adela from Accountancy, Business and Management. I am Sofia Amor Dumriga Baldos and I'm ABM student. Benedict Tagata, ABM. My name is Angel Cristel S. Gamalinda, ABM student. John Lloyd A. Mutay, ABM. Kasi gusto ko accounting. Wala on team kaklase ko sa GAS, kaya lumipat na ako dito. Nag-ABM ako kasi takot ako sa math dati. And gusto kong ipakita na kahit takot ako, kaya ko pa din. Kasi pangarap kong maging flight attendant. Pero iba yung kinuha kong course. Dapat mag-UMS ako pero na-realize ko na ayoko ng essays and actually hindi dapat ako mag-ABM pero nahikayat ako ng mga friends ko mag-ABM. Nag-ABM ako kasi sabi ni mama. Tsaka kasi nakikita ko rin sa mga nagsisearch ako before yung pwede raw na like connected dun sa kukunin kong course which is tourism management. Ayoko mag-UMS so nag-ABM na lang ako. And may somehow interconnected naman sila sa course ko. Nag-ABM ako kasi in-encourage rin ako ni Ken. Gusto ko talaga TVL kaso parang sabi nga parang walang masyadong doon. Kaya nag-ABM na lang ako. Nag-ABM ako kasi nung una gusto ko maging flight attendant. Pero ngayon nabago na yung gusto ko maging accountant. Maangas kasi sa pangalan. Nag-ABM ako kasi kasama ko yung mga friends ko. Wala akong kasamang iba sa ibang strand. Ayun lang. Ayun yung main reason ko. First reason ko kasi ayoko mag-STEM. Tinignan ko yung STEM. Puro siya math, puro siya science. Nung tinignan ko yung mga subjects niya, like parang ka-advance ang hirap ng biology, ng physics, NM na meron sila. So, last choice ko is ABM and mga family members ko, lahat ng jobs nila is related din sa ABM. So, yun na lang din kinuha ko. Kasi sinundan ko si Liana. Nag-ABM ako kasi no choice. No choice. Hindi, hindi ko talaga siya gusto nung una. Ang bala ko talaga is TVL. Then, sabi nila hindi daw siya parang accurate sa kukunin kong course. So, nag-ABM ako. Nung una dapat hindi ako mag-ABM. Pero since nandito yung mga kaibigan ko, sige, dito na rin ako. Pangarap ko maging flight attendant and parang ABM lang yung gusto ko. At first, ayaw ko talaga mag-ABM kasi gusto kong maging eduk student. But as time passes by natin nung pandemic, na-realize ko na dahil sa panonood ko ng mga dramas, gusto ko na maging isang CEO. Kaya nag-ABM ako. Nag-ABM ako kasi nandito si Kent. Nandito kasi siya. Yun rin kasi yung gusto ng mama ko. So, yun. Nag-ABM ako. Kasi yung family ko, bata pa lang ako, mahilig na sila sa business. Kasi nag-ABM din si Bes. Kasi akala ko madali. Nung nag-Korea ako. Kasi nag-ibang bansa ako ulit. Outside the country. Kaya hindi ko makakalimutan yan. Siguro nung nagka-honor ako.
Since grade 7 kasi di ba ako nagkaka-honor? Nung naglaro nga kami, nung first na banding namin, na nandun pa kami sa Pagcor building. Kasi yun yung unang banding namin, tapos dun kami unang naging mas close. Ng mga Christmas parties. Masaya kasi kapag Christmas party eh. Tsaka iba nung grade 11 to 12 na Christmas party. Simple pero masaya. Yung pagpasok ko pa lang sa ABM, yung message namin ni Ma'am Karen na sabi niya, parang sure na ba kayong mag-ABM kayo? That time kasi ikabado pa ako kasi hindi pa ako sure sa strand ko nun kasi nga takot ako sa math. Pero naman, kinaya naman. Sa ABM years, syempre yung mga memories and yung bonding natin together with classmates. Yung mga, alam mo yung mga like rare moments. Kunwari, yung mga rare moments like, yung mga first na experiences na try, yung like, nagtimpla tayo ng palamig nun sa ganon. Yun yung mga memories lang na hindi talaga malilimutan. Na kasama kayo na classmates ko. Sa yung unang nakabalance ako kasi super satisfying. Kasi hindi naman talaga ako nakakaranas dati ng ganun. So, yun lang yung first time talaga. Nung nagbenta-benta ng mga pagkain dito, yung paano ito? Basta yung nagbenta-benta ng mga pagkain dito, pwedeng bumili ng mga pagkain na pwede natin kainin. Siguro yung moment na di ko makakalimutan is yung bondings namin, yung tawanan namin. Yun. Di ko siya makakalimutan kasi sa pagpasok ko ng high school, mas ngayon ko na-feel yung free ako. Mas doon ko na-feel yung saya, mas na-open ko yung kung sino ako. Ayun. Yung socialization. Kasi first time kong maranasan yung ganung event. So like grade 11 ata tayo nung nag-socialization tayo, then sinayaw. Sinayaw, yun. So yun, di ko makakalimutan yun kasi masaya ang socialization. May sayawan, may kain, may picture-picture, may mga hyper na tao. So sasabay ka na lang sa vibe. Yung siguro, yung every time na magbabalance tayo tapos imbes na magkanya-kanya nagiging groupings. I fell in love. Yung mga banding namin na akala ko hindi namin magagawa. Like, sa mga bago kong naging kasama, na dati naman na, parang kasi ako meron akong magbabarkada na parang akala ko hindi ko sila magiging close. Then, nung naging magiging magkaklase kami, doon sila naging close. Na, vibes pala, yung vibes nila maganda pala, ganon. Then, dami namin na buong memory. Yan. Nagpe-present kami nun ng para siyang flyers sa subject ni Ma'am Karen. Tapos, sobra akong pressured. Tapos, yun, umiyak ako sa harapan nila. Nakaya. Nung nalaman ko yung mga kaklase ko, sobrang kaba ko nung kasi wala akong ka-close. Tapos nung pagpasok ko noon, sobrang lungkot ko. Gusto kong lumipat ng school kasi wala talaga akong ka-close noon. Tapos si Maita, kinausap niya ako noon. Sabi niya dito ako kay Loris makikipag-close, sabi niya. Sobrang saya ko nung kasi may kumausap sa akin noon. Yung nakapag-balance ako syempre, yung gabi na yon alas 10 ng gabi. Tinatanong ko pa sila EJ kung paano nila i-balance yung transaction. Pero nung once na na-balance ko na grabe yung saya, hindi ka makasigaw kasi syempre tulog na yung iba tapos ikaw sisigaw ka. 'Di ba? Tapos syempre yung mga moments na naglalaro tayo sa labas. Tapos yung mga groupings na dapat individual activities. Ayan. Yung umiyak ako kasi di ko na balance yung sa Papa M. Yun. Iyak ako kay ate.
Pinagalitan niya ako nun eh. Hindi ko makakuha. Siguro yung share ko na lang yung grade 11. Yung tuwing nag-crave tayo ng pagkain, pag-aambagan natin, tapos yun. Titikman nating lahat. Nung first time ko makabalance, kasi parang ang saya kasi noon. Yung first time kong nakabalance, yun, masaya. Hindi ko makakalimutan yan. Thank you and ingat sa good luck pala. Good luck sa panibagong journey niyan sa college. Thank you sa lagi paggagabay sa amin. Tsaka pagtuturo, syempre. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang paggabay. Message ko sa mga kaklase ko, sana more memories na mabuo natin, tapos sana more kulitan, ganun. Tapos tapos na yung graduation, sana walang kakalimutan, ganun. Tapos sa mga teacher, thank you kasi ang dami ko natutunan. Message ko sa kaklase ko. Thank you sa pagiging part ng high school life ko and sa mga teamworks. Yun. Tapos sa teachers, thank you kasi natyaga at natiis niyo ako. And ayun lang. Super thank you. Sa mga klase ko is thank you, especially sa kaklase ko nung grade 11 to 12 kasi sila yung parang mas nagbumuo ng high school life ko. And sa mga teachers naman is thank you rin sa pasensya, sa lahat-lahat for being our second mom and dad. First of all, sa mga teachers muna, thank you po. Siyempre mga teachers ko from grade 7 hanggang ngayon. Kay Ma'am kay Ma'am Rai, thank you po. Kasi parang kayong dalawa po yung pinaka naging close namin. Parang literal na pangalawang ina namin dito kasi kayo talaga po yung parang napagsasabihan po namin ng lahat. Kaya thank you po, lagi kayo nandyan para sa amin, para mag-advise, ganon, para gabayan kami dito sa school. And sa mga classmates ko, thank you rin sa almost 2 years na pagsasama natin. And ayun, sa pagsasama natin na puno ng saya, kulitan, iyakan, ganon. Sobrang nag-enjoy ako na kasama kayo. Message ko sa teachers muna. Thank you po sa always na pag-motivate sa akin sa lahat ng mga ginagawa. So, sa pagiging leader ko sa Boy Scout, super thankful ako sa mga teachers na nag-motivate sa akin, nag-compliment sa akin ng mga ginagawa ko. Then, sa kaklase naman is thank you rin sa pag-motivate rin sa akin sa lahat ng mga gawain. Sa classmate, hi classmate. Thank you sa lahat ng memories na pinagsamahan natin, and thank you sa closeness natin. Hindi ko akalain na magiging magka-close tayo lahat. Kasi nung una, sarili-sarili tayong circle of friends, pero ngayon nasa isang circle na tayong lahat. And sa mga teacher, mula grade 7 to grade 12, thank you po sa lahat ng tinuro nyo sa amin and sa mga knowledge na inaano nyo po sa amin. Lagi babaunin po namin lahat ng turo ninyo, and ayun po, maraming salamat sa lahat ng pasensya. Hi guys, message ko lang sa inyo na kahit maghihiwa-hiwalay na tayo this year, sana wag natin kakalimutan yung isa't isa, and I'm happy kasi nakilala ko kayo kahit papano. Di ako nagsisisi kasi nga sa inyo ko na-feel yung gantong nararamdaman. Sa inyo ako sumaya, sa inyo ko mas na-express kung ano ko, and sa inyo ko napakita yung ugali ko talaga. And sana soon magkaroon man tayo ng tawag nun? Get together. May mga family na siguro tayo nun. Wala, wish ko soon magkaroon tayo ng ganun.
Okay, message ko sa classmates muna. So, first of all, thank you sa pag-put up sa mga weird na behaviors ko nun. Thank you sa teamwork sa mga, alam niyo na, mga academic, kopya-kopya. Yun, thank you sa pagiging mabait sa akin, sa aming lahat, sa mga teachers, sa kapwa classmates nyo. And yun, thank you. And sana lahat ng pangarap nyo, makamit nyo. Sana kayanin nyo lahat ng mga pagdadaanan nyo. And sa mga teachers, thank you sa suporta nyo, sa inyong mga support, sa lahat ng pagpupush sa amin na maging better versions ng sarili namin. And yun, thank you sa mga turo. Yun. Sana after nito, magkita-kita or magkaroon pa rin tayo ng connections with each other. Sa mga kaklase ko, maging matyaga pa kayo lalo. Para matupad yung lahat ng mga pangarap nyo. And, sana maging matagumpay kayo sa buhay nyo. Then, let's not forget each other. Sa mga guro naman, especially Ma'am Karen and Ma'am Kim, sila yung naging pangalawang nanay ko na naging takbuhan ko sa mga panahon na down ako. And sa mga panahon na gusto kong umiyak, kailangan ko ng yakap, nandun sila. At sa mga ibang guro, salamat sa mga naging nabigay nyo na lesson sa akin. And dadalhin ko yon habang buhay. Sa mga kaklase ko, ang message ko sa inyo is, ito pa rin yung mga pangarap nyo, tapos kahit na-pressure na kayo, mag-pray lang kayo, ganun. Kalma lang kayo, tapos yun, pag di nyo na kaya, miyak kayo, ganun. Tapos sa mga teachers naman, pag stress na kayo, po, kung ano po yung nagpapasaya sa inyo, gawin nyo na lang po para, yun, ma-lessen po yung stress nyo po. Sa mga klase ko, thank you kasi ang dami ko din natunan sa kanila. And tapos sa mga teacher, sobrang thankful ako sa kanila, lalo na kay Ma'am Ka, Ma'am Rai. Ayun. Message ko sa mga kaklase ko, thank you very much for the most memorable 2 years na nagsama-sama tayo. Marami na tayong mga alaalang ginawa at sana sa paglipas ng panahon hindi tayo magbago. And to my teachers, thank you very much po sa lahat ng mga knowledge at paglinang nyo sa aming mga karunungan kahit na malilikot kami, ganyan. Tapos thank you very much pa rin kasi palagi kayong pumapasok kahit na meron kayong nararamdaman. Hindi kayo nagsawang magbigay sa amin ng karunungan kahit na ubos na yung sa inyo. Sana pala pagkatapos matapos itong graduation, sana maabot natin yung mga pangarap natin. And sana maging happy tayo individually. Tapos yun, happy ako kasi naka-bonding ko rin sila at the same time. Ito sa teachers naman, kay Ma'am Ka, lalo na kay Ma'am Ka, thank you po kasi pag may sakit ako nun, lagi akong absent. Naiintindihan niya naman. Tapos kay Ma'am Rai, thank you rin po kasi ang dami ko pong natutunan sa inyong dalawa. And sana po wag po kayo mapagod. Sana sa mga magkaklase namin, pagka-graduate natin, sana hindi tayo nagkakalimutan, nagpapansinan pa rin tayo. Sa teachers, bibisitahin pa rin namin kayo kahit na nakagraduate na tayong lahat. Ay, kaming lahat. Tayong lahat.
Sa classmates, good luck sa journey nyo. And sa teachers naman, thank you for teaching us. Sa mga teachers, salamat po sa pagturo po sa amin. At saka sa mga klase ko po, salamat din. Kung gusto nyo mag-ABM, good luck. Madali lang naman siya. Basta makinig lang kayo lagi sa mga lessons and mag-review kayo. Tsaka i-analyze nyo lang palagi yung mga questions para di kayo nalilito. Madali lang mag-ABM, basta makinig lang kayo. Tahakin nila yung gusto talaga nila kasi mahirap kapag hindi mo gusto or nandun lang yung mga kaibigan mo kaya mo pinenta. Sana bet nyo talaga yung strand na to bago nyo kunin. Dapat clear yung mind nyo kapag mag-ABM kayo. Walang mahirap kapag gusto mo. I-pursue nyo talaga. Kung may dedicated talaga kayo sa ABM, kaya niyan. Push. Hindi talaga siya mahirap, promise. Basta may passion ka lang talaga sa pag-aaral, ganon. Like, hindi ka tamad na mag-aral, ganon. Madali lang kayang-kaya mo yan. So, go for it. Huwag kayong mahiya sa mga klase nyo. Yung teamwork para mapadali yung pagiging ABM student. Sure na ba kayo? Sa mga gusto mag-ABM student, payo ko lang, makinig lang kayo lagi sa mga teacher nyo and alam kong kaya nyo lahat ng mga pinagdaanan namin mga ABM student. Alam kong kaya nyo din yon. Enjoyin nyo lang. Di maiiwasan ma-stress, ma-depress, magkaroon ng anxiety. Basta i-enjoy nyo lang yon. If sa tingin mo, maaabot mo yung pangarap mo through ABM, go for it. Lagi lang kayong makinig sa lessons and if may time, magtanong-tanong kayo. I-enjoy nyo lang yung pag-aaral nyo. Nakaya naman namin, so kaya nyo rin. Good luck sa inyo, sana kayanin nyo. Enjoy nyo lang. If you really want to pursue this journey, this path, sinasabi ko sa inyo, kahit na gaano pa kayo ka-tired, kahit gaano pa karaming numbers yung makikita nyo dito sa ABM, mag-enjoy kayo kasi gustong-gusto nyo yung ginagawa nyo. Walang hindi mahirap na strand. Kung kaya nyo, tapos gusto nyo, ipapursue nyo talaga yun. Intindihin nyo lang, tapos pagka naintindi nyo, mag-guess nyo talaga. Good luck na lang. Dali lang naman mag-ABM, kailangan lang nila ng time management para hindi sila maging zombie. Black eye, eye bags. Walang nakagit.